Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Sa karangalan po ng kamahal-mahalang puso ni Jesus, kung saan ating laging ginagawa bilang debosyon ang mimintuho sa kanyang puso, atin pong ipanalangin at ipagdasal. Una, ang mga pusong nawawalaan ng pag-asa at pananampalataya sa Diyos, na sila'y magbalik loob, na sila'y patuloy na manampalataya. Ikalawa, ang mga may sakit. Maaring mahal natin sa buhay, maaring tayo ang may karamdaman, at may mga karamdaman na sumusubaybay sa atin sa pamagitan ng FB Live, lalo na po yung mga OFWs. Yung mga nagdiriwang ng kanilang anibersaryo at kaarawan ngayong araw na ito, February 7. Ganon din po ang mga nagpamisa, ang inyong mga intensyon at mga daily mass intentions ng mga naghuhulog sa ating mga donation boxes. Silang lahat ay ating ipagdasal kasama ng intensyon ng mahal na Santo Papa at ng pastoral intention ng Arsobispo ng Lipa. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo nang may loobing taimtim na totoo at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao. Nang may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu, sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ng mga Hebreo. Mga kapatid, magpatuloy kayong nag-iibigan bilang magkakapatid kay Kristo. Huwag ninyong kaligtaan ang pagpapatuloy sa mga iba't ibang bayan. May ilang gumagawa nito at nakapagpatuloy sila ng mga anghel nang di nila nalalaman. Damayan ninyo ang mga nabibilanggo na parang kayo'y nakabilanggo rin kasama nila. Gayon din ang mga pinagmamalupitan, sapagkat maaaring kayo may dumaranas din ng ganoon.
Dapat igalang ng lahat ang mag-aasawa at maging tapat sa isa't isa ang mag-asawa. Sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at mga nangangalunya. Huwag kayong magmukhang salapi. Masiyahan kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Walang pag-aagam-agam na masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot ano ang magagawa sa akin ng tao. Alalahanin ninyo ang mga nangangasiwa sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin nga ninyo kung paano sila namuhay at namatay. At tularan ninyo ang kanilang pananalig sa Diyos. Si Jesucristo noon, nakaraang siya rin sa kasalukuyan at siya rin magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Iingatan ako kapag may bagabag, sa banal na templo'y iingatang ligtas. Itataas niya ako sa batong matatag. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tayo po ay magsitayo. Hallelujah, Hallelujah. Ang salita mula sa Diyos, kapag sinasunod, ay magmagalang Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yon, nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus, sapagkat bantog na ang pangalan nito. May nagsasabi, siya ay si Juan Bautista na muling binuhay, kaya nakagagawa siya ng mga himala. May nagsasabi naman na siya ay si Elias, siya ay propeta katulad ng mga propeta noong una. Anang iba pa. Sinabi naman ni Herodes nang mabalitaan niya ito, muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa, sapagkat natatakot si Herodes kay Juan.
Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias ng anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan, ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodes at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodias at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, "Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo." At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, "Ano ang hihilingin ko?" "Ang ulo ni Juan Bautista." Sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. "Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ng ulo ni Juan Bautista," sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ang kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan Bautista. Sumunod ang bantay at pinupugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay niya iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. May mga pagkakataon sa buhay natin na kahit tama, kahit mabuti, hindi natin magawa. Ang dahilan ay sapagkat takot tayo sa sasabihin ng ibang tao. Because we are a people pleaser. We want to meet their expectation. Kung kaya nga kahit mali, kung kahit labag sa utos ng Diyos, ginagawa natin. At maraming napapahamak na ganyan. Kapag ang pamantayan natin sa buhay ay ang sundin ang sinasabi ng iba at hindi ang pamantayan ng Diyos upang gawin ang tama at iwasan ang mali, kailanman babagabagin tayo ng konsensya at hindi tayo magkakaroon ng katahimikan. Sapagkat kung ano ang ginawa nating mali, ay siguradong siya ring babalik sa atin. Yan ang lesson na narinig natin na pagkakamali ni Herodes. Alam niya at naniniwala siya sa totoong sinasabi ni Juan Bautista at ipinapangaral ni Juan Bautista. Pero dahil sa takot niya na mapahiya, that is pride, at dahil sa expectation ng ibang tao na nakarinig sa kanyang sinabi, kahit mali, kahit walang kasalanan, ipinapugot niya ang ulo ni Juan Bautista. At sa ating mabuting balitang narinig ngayon, hinohont siya ng kanyang konsensya. Kaya nang mabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, biglang nag-flashback sa kanya ang kanyang maling ginawa. Dahil alam niya na isang araw, hindi lamang siya bababagabagi ng kanyang konsensya, sisingilin siya ng Diyos sa lahat ng mali niyang ginawa. At yan, katotohanan yan, ay totoong-totoo din sa buhay natin bilang Kristiyano. Wala tayong maitatago sa Diyos na lihim.
Kung nailihim natin sa ibang tao ang mga mali nating ginawa, hindi natin yan maililihim sa Diyos. At darating ang panahon na tayo ay sisingilin ng Diyos sa mga mali nating ginawa sa buhay, sa mali nating desisyon sa buhay. Because it is not only a Christian principle, it is not only a teaching of Jesus, it is a universal principle na kapag ka may mali kang ginawa sa iyong kapwa, babalik at babalik yan sa iyo. Pero kapag ka mabuti ang ginawa mo sa iyong kapwa, yun din ang babalik sa iyo. Hindi man sinabi ng mabuting balita ang naging kapalaran ni Herodes at ng mga kasamahan niya na naging accomplice, lalo na si Herodias at ang kanyang anak na babae at yung mga accomplice nila para papugutan ng ulo si Juan, alam natin na sa pamantayan ng Diyos, silang lahat ay nagbabayad ngayon dahil sa kanilang maling ginawa. Ang tawag ng iba dyan ay law of karma. Kaya nga ipinapaalala sa atin na gawin natin ang makadiyos, ang mabuti at tama. Araw-araw. Hindi dahil sa ibang tao o sa expectation ng ibang tao, kundi dahil sa ating Panginoon na umaasa sa atin na isa sa buhay ang kanyang turo at aral bilang mga binyagan. Sana'y mas binibigyan natin ng diin at pansin ang pagsunod sa utos ng Diyos kaysa sa expectation ng ibang tao. Kung minsan ang lakas ng puwersa na ganito, because we are afraid of not meeting the expectation of other people, kahit mali ginagawa natin. At yan ay kitang-kita natin sa lipu ng ating ginagalawan. Kahit alam nating hindi akma sa pamantayan ng Diyos, because we are afraid of what other people might think of us. Kahit hindi naman pamantayan ng Diyos, sinusunod natin. Ang tawag dyan ay politika. Tingnan ninyo ang nangyayaring sistema ngayon sa politika. Maling-mali na, kitang-kita na ang pandarambong sa pondo ng bayan, kitang-kita nang hindi itinataguyod ang pamantayan ng Diyos at ng tama, tuloy pa rin sa ginagawa dahil sa takot na mawalan ng boto. Transactional politics. At nangyayari din yan sa atin. Kapag ganyan ang ating pamantayan, tatandaan natin, sisingilin tayo ng Diyos. Hahantingin tayo ng ating konsensya. At babalik sa atin ang panlalamang, ang pang-aapi, ang pagnanakaw, at kung ano-ano pang ginawa nating mali sa ating kapwa. Sapagkat hindi lamang yan pamantayan ng mundo, kundi higit sa lahat, yan ay turo ng ating Panginoong Hesus.
gawin natin sa ating kapwa ang mabuti at tama. Hindi lamang dahil gusto nating ibalik iyon ng kapwa natin sa atin, kundi sapagkat alang-alang sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus upang pagdating ng panahon, huwag tayong bagabagin ng ating konsensya katulad ng nangyari kay Herodes. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayon aming inihahanda sa hapag na ito na iyong dambana, ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala, upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Pagtangkaan, buhay ko may pagbantay.
Kayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsapikinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman, sa tulong ng panubos na ngayon iyong bigay, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulat, paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ngayon po ay taon ng Hubileo. Sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana bilang isang Jubilee Church, kayo po ay inaanyayahan naming magpatatak ng inyong Pilgrim's Card na nakapaloob sa Pilgrim's Prayer Guidebook na available sa ating opisina. Nakapaloob din dito ang kahalagaan ng pagdiriwang ng taon ng Hubileo, ang paliwanag tungkol sa indulhensya plenarya at mga panalangin kay Padre Pio. Halina't ating suportahan ang gawaing ito bilang mga manlalakbay ng pag-asa ngayong taon ng Hubileo.
Ang susunod pong misa ay isaganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pananalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lubin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Sa ilang sandali po ay isasagawa natin ang panalangin sa umaga. Makisusuyo po. Mangyari pong panatilihin ang katahimikan. Tayo po ay magsisimula na sa panalangin sa umaga. Tayo po ay magsitayo. Ngayon po ay 7 ng Pebrero, Biyernes sa 4 na linggo sa karaniwang panahon. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At purihin ka ng aking bibig. Halina't purihin ang Panginoon. Nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan.
Halina't purihin ng Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa Kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina't purihin ng Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa Kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay Kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na Kanyang nilalang. Halina't purihin ng Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Tayo ay lumapit sa Kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Halina't purihin ng Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Ang Kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin. Tulad ng ginawa ng inyong mga magulang. Nang nasa Meriba sa ilang ng masa, ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang, sila nang nakinabang. Halina't purihin ng Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina't purihin ng Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina't purihin ang Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Tayo pong lahat sa awit. O Diyos na mga bansa at nagbigay ng buhay, lahat ng kabutihan, Ikaw ang pinagmulan. Ang pag-ibig mong wagas ay nababanaagan. Alitan sa bayan mo, sa iyong loob ay laban. Umaasa po kami na iyong patatawarin, dahil muling pinako ang Kristong maawain. Talus naming kulang pa pagsisikap na tupdin, na mahalin ang kapwa at sarili limutin. Turuan mo po kami na kapwa'y paglingkuran, ang tumulong ng tapat ng walang hinihintay. Pag-isahin mo kami sa isang kapatiran, nang walang kanya-kanya dahil isang angkan lamang. Ang puso ko'y linisin, O Diyos, at ang diwa ko'y panibaguhin. Ako'y kaawaan, O mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng iluwal, makasalanan na ng ako'y isilang. Nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Sa galak at tuwa ako ay puspusin, at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuang,
Sa iyo ay lumapit ang makasalanan. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos, ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Hindi mo nanais ang mga panghandog, sa haing sinunog, di ka na nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ay ang pakumbaba at pusong mapagtapat. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Siyon, yaong Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon ang handog na haing, dala sa dambana, torong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang puso ko'y linisin, O Diyos, at ang diwa ko'y panibaguhin. Magalak ka, Jerusalem, sapagkat sa pamamagitan mo'y titipunin ang lahat ng tao sa harap ng Panginoon. Bayaang ihayag ng lahat ang kadakilaan niya, at doon sa Jerusalem siya ay papurihan. Ikaw, Jerusalem, lungsod na banal ng Diyos, parurusahan ka niya dahil sa kasalanan ng mamamayan mo, ngunit mahahabag siya sa mga gumagawa ng tapat. Kaya't magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat siya'y mabuti. Purihin ang haring walang hanggan. Muling matatayo ang iyong templo at maghahari ang galak sa kaniyang bayan. Magniningning ang sinag mo sa buong daigdig. Buhat sa malayo, maraming bansa ay lalapit sa iyo. Jerusalem, ang iyong ilaw ay magliliwanag sa buong daigdig. Kaya lalapit ang mga tao at pararangalan ang Panginoong ating Diyos. May taglay siyang mga kaloob sa hari ng kalangitan. Sa mga lansangan, maraming lahi ang aawit at magpupuri. Sa habang panahon, ang iyong pangalan ay mananatili. Magalak ka, Jerusalem, dahil sa mga taong matuwid. Mula sa tapunan, sila'y titipuning muli para purihin ang Panginoon, ang Diyos na walang hanggan. Ang mga anak mong sa iyo'y umiibig, dapat na magalak. Magalak na sila sa iyong pag-unlad. Magalak din silang sa katayuan mo'y pawang nalulumbay, silang nalulungkot sa iyong tinamong mga kahirapan. Ang kagalakan mo'y magdudulot sa kanila ng tuwang walang katapusan. Aking pupurihin ng Panginoon, ang dakilang hari. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magalak ka, Jerusalem, sapagkat sa pamamagitan mo'y titipunin ang lahat ng tao sa harap ng Panginoon. Kayong mga taga-Syon, purihin ang inyong Diyos na nagsugo ng kanyang salita upang panibaguhin ang daigdig. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang Diyos, kayong mga taga-Syon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na magluluwat. Singkapal ng damit tupa yaong yelong pumapatak, para itong alikabok na sa lupay lumalagpak. Mga yelong buong buo, sinlaki ng munting bato. Lumalagpak na ang lamig di matiis kahit sino. Ang yelo ay natutunaw sa isa lang niyang utos. Umiihip yaong hangit ang tubig ay umaagos. Kay Jacob niya ibinigay ang salita, ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong mga taga-Syon, purihin ang inyong Diyos na nagsugo ng kanyang salita upang panibaguhin ang daigdig.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Alam naming ang tao'y pinawalang sala dahil sa pananalig kay Hesukristo at hindi dahil sa mga gawa ayon sa kautusan. Nananalig din kami kay Kristo Jesus upang pawalang sala ng Diyos sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Sapagkat ang tao'y di mapapawalang sala sa pamamagitan ng pagtalima sa kautusan. Ako'y namatay na sa kautusan, sa pamamagitan na rin ng kautusan upang mabuhay para sa Diyos. Namatay na akong kasama ni Kristo sa krus, at kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umiibig sa akin at nag-aalay ng kanyang buhay para sa akin. Gumawa sa akin ang Panginoong kataas-taasan ng mga dakilang bagay. Tatawag ako sa Kanya sa oras ng kagipitan. Gumawa sa akin ang Panginoong kataas-taasan ng mga dakilang bagay. Tatawag ako sa Kanya sa oras ng kagipitan. Ipadala nawa niya ang Kanyang lakas upang ako'y iligtas. Tatawag ako sa Kanya sa oras ng kagipitan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Gumawa sa akin ang Panginoong kataas-taasan ng mga dakilang bagay. Tatawag ako sa Kanya sa oras ng kagipitan. Ang lahat po ay magsitayo. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang Kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na Kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng Kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang Kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya, at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan, at ituro sa Kanyang bayan ng landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan. Nagtitiwala tayo sa kalinga ng Diyos sa bawat taong Kanyang nilalang at tinubos sa pamamagitan ng Kanyang anak. Muli tayong manawagan sa Kanya. Bigyang kaganapan ang mabubuting gawain na sa aming iyong sinimulan, Panginoon. O Diyos na maawain, gabayan kami tungo sa pag-unlad sa buhay espiritual. Punuin ang aming isipan ng katotohanan, katarungan at pagmamahal. Bigyang kaganapan ang mabubuting gawain na sa aming iyong sinimulan, Panginoon. Alang-alang sa iyong ngalan, huwag mo kaming pabayaan, at huwag pawalang bisa ang iyong tipan. Bigyang kaganapan ang mabubuting gawain na sa aming iyong sinimulan, Panginoon. Tanggapin mo ang aming pusong nagsisisi at mapagpakumbaba
at di mapapahiya ang sa iyo'y nagtitiwala. Bigyang kaganapan ang mabubuting gawain na sa amin iyong sinimulan, Panginoon. Hinirang mo kami bilang tagapagpahayag ni Kristo. Tulungan mo kaming maipahayag ang kadakilaan mo. Bigyang kaganapan ang mabubuting gawain na sa amin iyong sinimulan, Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya, para sa ating Santo Papa Francisco, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at relihiyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat ng nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para rin po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Bigyang kaganapan ang mabubuting gawain na sa amin iyong sinimulan, Panginoon. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin itinuro ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kadakilaan magpakailanman. Ama, punuin ang aming puso ng iyong pagmamahal sa pagdating ng umaga. Sa pagsasabuhay ng iyong atas, makamtan na nawa namin ang iyong kapayapaan sa buhay na ito at sa darating na buhay na walang katapusan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa panalangin sa umaga.